Ito yung ating series kaninang umaga, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, ng Bible, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Pagpalay patuloy ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo pumikit at muling tumungo, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po uli kayo sa aming pagkaing espiritual. Kami po ay mamaya pagkatapos uuwi. Dadaan na naman ng Lunes hanggang Wednesday ng umaga. Kailangan namin ng extra biyaya sa espiritual para maging malakas kami sa mga tukso ng sanlibutan, sa mga problema na maaring makahalubilo at higit sa lahat sa pagsunod sa inyong kalooban. Kailangan namin, Panginoon, ang baong kalakasan mula sa inyong salita. Kaya pagpalain niyo po ang pag-aaral, pagbigay ng sapat na pagkilos ang Banal na Espiritu sa tagapagsalita at maging sa tagapakinig. I-bless rin po ang mga nasa online at ang mga bata at tagapagturo sa labas. Kaming lahat. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maupo po tayo. Salamat sa inyo. Gaya ng aking nabanggit kanina, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay hindi lamang dapat nating laging bigyan diin yung kanyang pagiging Diyos ng pag-ibig, kundi sa maraming pagkakataon, yamang tayo ay born sinner at kahit saved na, ay meron pa rin tayong old nature. So dalawang ating nature, old and new, ay dapat nating bigyan diin yung holiness ng Panginoon. Ano po, hindi lang tayo nakafocus dun sa kanyang love. Kasi kung tayo ay gagawa at mamumuhay na hindi natin kinukonsider ang kabanalan ng Panginoon, maaari tayong makagawa at makasunod ng hindi kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan. Gustuhin man niyang mag-bless at magbigay ng favor, ay nalilimatahan po siya kasi hindi siya konsentidor. Siya po ay Diyos na hindi naman nagpabaya para sa mga solusyon sa mga problema katulad ng paglilinis, yung tinatawag na parental cleansing and parental forgiveness, kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya, susuko, magsisisi, at hihingi ng kapatawaran at kalakasan, ang patalikuran ng lubusan, ang mga bagay na hindi niya kinaluluguran. So dito, ang pagkakasabi ay, they unlimited the Holy One of Israel. Kung paano sa bansang Israel, ganun din sa bansa mga Kristiyano, sa mga believer, sa individual believer, maging sa mga Kristiyanong pamilya, tahanan, at maging sa isang local church. Ang Panginoon ay posibleng malimitahan. Talagang nature ng ating Diyos ang mag-bless, nature ng ating Diyos ang mag-promote, nature niya talaga na tayo sorpresahin. Alam naman natin sa banal na kasulatan, both sa Old and sa New Testament, na yung mga surprises ng Panginoon sa mga obedient niya na mga anak, ay talagang kamangha-mangha po yung mga ginagawa ng Panginoon. Hindi natin kayang isa-isahin yan, Pero negatively, ay ang ating pinag-uusapan, paano malimitahan ang pagkilos, ang pag-extend ng favor, grace and mercy ng Panginoon, ay kung merong tinatawag na disobedience sa atin pong mga sarili. At yan po ay ating natapos kaninang umaga. Hindi lang disobedience, ayon sa text ng Psalms chapter 78. Kundi papasok tayo sa ikalawa nating main point. Tignan po natin muna saglit ang verse 7. Gusto ko lamang i-single out ang talatang ito para makuha natin yung gusto kong palabasin na second main point natin ayon sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Ang sabi ng talata, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. So anong ating gustong ipakita dito, mga kapatid? Para sa Panginoon, ang talagang kalooban niya, ang kanya talagang gustong mangyari, ay ang pag-asa ng mga tao niya huwag mawawala, at higit sa lahat ito ay nakafocus sa Diyos. Huwag maging hopeless at huwag pong mapariwara o mapasa kung saan nakafocus ang ating pong tiwala. So yung tinatawag na trust. So, ang ating second main point, yung opposite niyan, yung tinatawag na doubt. So, ang una ay disobedience. Isang dahilan para malimitahan ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang individual, believer, at maging ng isang local church. Kung ang mga mananampalataya diyan ay merong mga
masuwayin. Ikalawa, yung tinatawag na doubt. Ano ho? So dito nga, ang purpose ng salita ng Diyos na naglalaman ng kanyang mga dakilang gawa ay para ma-set ng mga tao niya yung kanilang trust, yung kanilang pag-asa sa Diyos. Okay, naintindihan niyo po ba? Pero ang nangyayari nga po ay hindi ganon. Nagda-doubt ang mga tao niya, ang mga mananampalataya. At kitang-kita po natin dito sa context na talagang ang mga Israelites ay talaga pong hindi ganoon ang kanilang pagtitiwala sa Diyos to the extent, mga kapatid, sa kabilang panig, diyan sa ating muna idiretso ang basa. Diyan sa verse 7. Ang sabi diyan, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Dire-diretso po tayo. Pagkatapos, diyan po sa kabilang page, sa verse 56. Tignan niyo po. Yet they tempted and provoked the Most High God and kept not His testimonies, but turned back and dealt unfaithfully like their fathers. They were turned aside like a deceitful bow. They provoked Him to anger with their high places and moved Him to jealousy with their graven images. So, pansin niyo mga kapatid. So, meron na sila ditong ibang dinidiyos na pinagtitiwalaan. Ulitin ko ang sabi sa verse 58. For they provoke Him to anger. So, siyempre, pag ang Panginoon ay nagalit na muhi, with their high places. Pag sinabing high places, lagi may kinalaman po yan sa altar, sa dambana, na ito po ay hindi na sa Diyos nila pinatutungkol. Ang sabi diyan, and move Him or God to jealousy with their graven images. Sa kabila ng ipinakita ng Diyos sa kanila na ang Diyos ay powerful, na ang Diyos natin ay faithful, at siya po ay gracious, hindi pa rin sila nagtiwala. Nag-doubt pa rin sila to the extent na sila nga may kinilala pang ibang Diyos na ang pagkakasabi po ay graven images. Sa Tagalog po, ano yun? Diyosan. Tama? Diyosan, mga larawang inanyuan, kapwa nilalang. Naroon ang kanilang trust, naroon ang kanilang tiwala, naroon ang kanilang pag-asa. Ang Panginoon nga ay gumawa ng mga bagay na dakila para bigyan sila ng demonstration, example na sa akin kayo magtiwala, sa akin yung iset ang inyong pag-asa, wag sa iba. At kung hindi nyo sa akin ifo-focus, isa-set ang inyong tiwala, ang inyong pag-asa, at magdududa pa kayo sa akin, napakasakit para sa Diyos noon. At sapat yun para ang Diyos hindi kumilos. Sapat yun para ang Diyos ay malimitahan sa paggawa niya sa buhay ng isang individual. Kung ang trust ay hindi makikita at ang doubt ay siyang maghahari sa isang mananampalataya. And practically speaking, though hindi sinasabi sa bibig ng isang individual, yung kanyang pagdududa, kita yan sa performance, kita yan sa gawa, sa paraan ng pamumuhay, sa paningin ng Diyos. Kasi yung mga taong walang tiwala sa Diyos, yung walang tiwala sa Diyos, mga kapatid, siyempre, kung wala kang tiwala sa Diyos, susunod ka ba sa Diyos? So, babalik tayo sa first main point. So, isa sa effect ng doubt ay, of course, disobedience. Amen? Nakikinig ba kayo? Katulad halimbawa ng utos ng Matthew 6:33. Sabi na pa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At anong sabi niya? And all these things shall be added unto you. Nagtitiwala ka ba doon o nagda-doubt ka doon? Maaring sa bibig, hindi mo sinasabing ikaw ay hindi nagda-doubt. At maaring sa bibig, sabihin mo pa positively, yes, naniniwala ako dyan. Pero yung pinakikita, wala ka namang oras sa Panginoon.
Wala ka namang participation sa gawain ng Panginoon. So anong ibig sabihin nun? Ipinapakita ng iyong performance, ng iyong way of life, living, na talagang nagda-doubt ka sa Panginoon. At tandaan natin na ating Diyos ay all-knowing God. Basa niya ang puso at isip natin. Basa niya ang lahat sa atin. Hebrews 4 verse 12 hanggang verse 13. Walang lihim sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, minsan hindi natin namamalayan, ang Diyos pala hindi na kumikilos sa buhay natin. Kasi naiinsulto ang Diyos na tayo ay hindi nagtitiwala sa Kanya o nagdududa tayo sa Kanya. Nagda-doubt tayo sa Kanya. Tingnan nyo ang mga pananalita. Balik tayo sa chapter 78. Diyan po sa verse, ayan, i-direct to the point na po natin. Yan, 19. 18 muna, 18. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Pansinin niyo po. Tinukso, ibig sabihin dito ay parang pinupurbok nga na ipinapakita yung kanilang kawalan ng pagtitiwala, yet nagbabakasakali sila na baka naman. Baka naman. Tingnan mo sa pagkakasabi. Yea, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Nagsasalita sila. Nagbabakasakali sila. Kasi siyempre, pag nagbabakasakali, wala ka talagang faith doon, wala kang trust doon. Pero sinasabi nila, kaya ng Diyos maglagay ng lamesang puno ng pagkain dito sa ilang, na wala namang mall, walang market, walang pamilihan? Eh kami nasa wilderness, nasa ilang, kaya ng Diyos? Sinasabi ng bibig nila. So, baka naman. Yun ang pakahulugan nila. So, yun para sa Panginoon ay isang insulto. Diretso tayo. Ipinakita diyan ng Panginoon, behold, He smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed. Can He give bread also? Can He provide flesh for His people? Pasinin niyo mga kapatid. So, kanila din namang naalaala na minsan ang Diyos ay nagpalabas ng tubig mula sa bato. Pero ang tanong niya, kaya din kaya niya magbigay din ng tinapay? At hindi lang tinapay, karne. Pati karne. So, sa halip na sila ay manalangin na lamang ng positibo na mayroong pagtitiwala, pananampalataya, at pagmamakaawa, ay hindi, puro parinig. Yung ginagawa na siguro habang nagpaparinig, patuloy sila sa ginagawa nilang pansarili ng mga prinsipyo at practice. Kumbaga, wala talagang tiwala. Meron silang doubt. Siguro ay, kasi ang kadahilanan po niyan, shallowness. Kung bakit may doubt, ang isa sa dahilan po ay shallowness, kababawan. Kababawan, of course, saan? Sa mga katotohanan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kaunawaan, mababaw sila doon. O meron silang tinatawag talagang kapurulan. Mapurul ang kanilang pangunawa. Kasi nabanggit naman nila diyan na, alaala nila na ang Panginoon nagpalabas ng tubig mula sa bato eh. O mapurul ang pangunawa nila. So, kababawan, shallowness. Kaya yung mga mabababaw sa spiritual, yung hindi nag-grow, mga kapatid, yan po talaga ang natural tendency ay magduda o mag-doubt. Kaya pag magdududa o nagda-doubt ang isang individual, hindi talaga magiging ganap ang pagsunod niya. At maaring mahati pa, at maaring madelay pa, at maaring tuluyan na siya ay lumayo. Ay alam naman natin na ang Diyos, hindi naman niya matapos niyang ipaunawa at iparamdam at ipakita sa atin ang kanyang katotohanan, ang kanyang katapatan, and yet paduda-duda ka pa dyan, sino pinabuluhan mo? Diba? Magaling nga at tayo ay inispare niya. Magaling nga at tayo kanyang tinubos.
Pagkatapos sa panlupang mga bagay, hindi ka makapagtiwala sa Panginoon. Diba, binasa natin kanina, yung tungkol sa impyerno, hindi niya nga naipagkait ang kanyang bugtong na anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Maano pa kaya yung mga bagay lamang na panlupa ang hindi niya kayang ibigay sa atin ng libre? Libre in a sense na sundin mo lang yung kanyang requirements sa Christian living ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung hindi, malilimitahan. Doon nalilimitahan. Doon hindi makagawa, makakilos ang Panginoon. That is His sovereign will and sovereign condition, sovereign plan. Ayon sa kanyang salita, na kailangan talaga tayo ay maging responsible sa atin pong pagkilos, sa atin pong Kristiyanong pamumuhay. So, kalimitan sa mga nagda-doubt ay ito yung mga mabababaw. Pero hindi lahat ng mabababaw o yung mga baguhan ay nagda-doubt. Meron pong mga baguhan na ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, ay ganoon na lamang. Sobra pa nga expectation nila. So, isa lang yan sa dahilan. Ikalawa, yung tinatawag na stagnancy. Merong mga mananampalataya na hindi lang mababaw, kundi hindi na talaga ma-develop. Hindi na siya lumago. Kumbaga ay mahaba ng panahon ang lumipas. Kumbaga sa inaalaga ang baboy, kasi yan ang kalimitan dito sa San Jose, pag-aalaga ng baboy, yung mga kapatiran ng mga baboy na yun, na ipagbenta na yata at kumita na ng maganda, pero yung isa o dalawa natira kasi mga bansot, mga puril, mga hindi normal. Mga kapatid, meron din ganyan. Meron mga mananampalataya na sila ay shallow at nanatiling shallow, lumipas ang panahon, dapat sila ay mga teacher na, pero nanatili silang nangangailangang turuan ng turuan, alagaan ng alagaan, akayin ng akayin, unawain ng unawain. Ang tawag diyan, stagnan. So, siyempre, yung isang shallow and stagnant na mananampalataya, talagang ang nature niyan ay mag-doubt. Mag-doubt yan. Magduda. Hindi talaga lubusan niyang magtitiwala. At ang tiwala niya nasa kanyang sarili. At nasa labas. Wala sa Diyos. At yun nga, nasabi sa verse 8, yung tinatawag na stubbornness. At talaga, yun ang matindi, Kaya nga may sinabi sa Proverbs 29 verse 1 ba yun? Yung mga malimit masaway, pero hindi naman na sumuko, ay ang sabi ng talata ay biglang mababali at walang kagamutan. 29 verse 1? Ay, wala nga pala tayo doon. Hindi na natapos. Saglit nating silipin yun. Proverbs 29 verse 1. O, yun na nga. He that being often reproved, hardeneth his neck. Stubborn po yan. Yung lagi na lamang sinasaway. Malimit masaway. Ibig sabihin niyang malimit masaway, ay di malimit nga siyang nasa maling kalagayan, ay malimit sawayin Ibig sabihin, hindi na ito naayos, hindi na ito nagbabago. Talagang ito ay matigas talaga, stubborn. Ang sabi ng talata, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. So talaga ang Panginoon, sa halip na blessing ang ibigay, sa halip na favor, chastisement. Sino ba yung mga stubborn? Ay di yan nga yung mga shallow and stagnant. Saan ka nakakita ng spiritual and matured na stubborn? Diba? Lahat ng spiritual, ayan ay obedient and full of faith. Lahat ng growing, lahat ng masisigla sa Panginoon at seryoso sa Panginoon, sikal ang kanilang pagsunod at pagtitiwala. Kita naman yan sa ating mga kapatiran. Makikita na talagang sila'y nagkukusa, talagang sila'y kumikilos. Talagang naglilingkod sila sa Panginoon at nagpa-participate sila sa Panginoon. Kitang-kita naman yan. Yan po ay wala silang doubt sa salita ng Diyos. Wala silang puso na disobedient. Kaya ang pagkilos ng Diyos ay kung hindi man kaagad-agad sa material o sa financial, at least
doon sa mga spiritual blessing. Alin ba ang gusto natin? Spiritual blessing o material blessing? Of course, both. Pero ano ang mas gusto natin? Salvation ng unsaved loved ones. Anong gusto mo? Yumaman ka hanggang sa makalimutan mo ang Panginoon at ang iyong responsibilidad sa iyong unsaved loved ones? O ikaw ay maging spiritual, mag-matured ka, makapag-akay ka ng mga kaluluwa, at yun ang una mong kinikilalang kayamanan sa Panginoon. Yung kaligtasan ng unsaved loved ones. At alam naman natin, hindi liko ang Diyos para papaghirapin ang nagtatapat. Alam naman natin, kasaysayan ni Job, di ba? Tapat siya. Pinermit niya yung trials. Pero ano ang kanyang ginawa after na siya ay magtagumpay sa trials? Dinoble ang blessing. Ano? Buhay ang Diyos at kita ng Diyos ang lahat. At under control ng Diyos ang lahat. Magtiwala lang tayo sa pagkilos ng Diyos. Magtiwala tayo sa paggawa ng Diyos. Huwag tayo magdududa. Kasi pag nagduda tayo, umpisa na yan na tayo po ay downfall na po yan. Ano? At puro disappointment. So, yung mga may doubt, hindi po sila nakafocus ng ayos sa Panginoon, gaya ng sinasabi sa Hebrews 12 verse 2. Kung saan sila nakafocus. Kaya talagang hindi sila madidevelop. Manatili silang stagnant and shallow. So kung tayo nakatingin, nakafocus tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral, pagbulay-bulay, sa liksik ng kanyang salita, at seryosong pananambahan, pakikinig ng kanyang salita, mga kapatid, sigurado po ang atin pong paglago, ang atin pong paglalim at paglakas at sigurado yung pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi na magiging question. Kailangan i-fix ang taong may doubt. So, tignan po natin ang ayon sa context na ginawa muna ng Diyos and yet sila ay nag-doubt pa rin. Sa verse 11, 16, 26, 32, 42 hanggang 54, yung power of God, dinemonstrate na niya. Ang purpose, sila ay mag-set ng hope or trust sa Panginoon. Dinemonstrate niya. Matindi po yung mga sinabi diyan sa mga talatang yan. Ano? Sa verse 11, balik tayo sa chapter 78. Ang sabi, and forgot his works. So makikita natin mga kapatid, na yung kanyang gawa, na demonstrasyon ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang power, and his wonders that he had showed them, marvelous things did he in the sight of their fathers in the land of Egypt, in the field of Zoan. Ano yung mga halimbawa? He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as a heap. Yan po yung demonstration ng power ng Panginoon. Aba, ay talaga sino kayo makakagawa nun? Nahatiin mo ang dagat. At yung magkabilay naging parang pader. Na talagang gustong magbanggaan ng mga pating at mga dulong para kainin yung nadaan. Hindi sila makalampas. Kasi nagsilbing pinaka-protection. Tumatawid sila. Kaninong kapangyarihan ang pwedeng gumawa nun? Diba? Yan ang ating Diyos. Yet, anong ginawa nila? Nagda-doubt pa rin sila. Paano pinakita nila yung pagda-doubt? Hindi sila naging obedient. At hindi nila iningatan ang kautusan ng Panginoon. At sabi pa nga, sila ay nag-turn back. Nag-backslide. Ano? So, marami pang talata hanggang 26, 32, 42 hanggang 54. So, sa provision ng Panginoon, ipinakita ng Diyos kung paano ang Diyos maging mahusay na provider. Diba? Sa gitna ng ilang, pinag-provide sila ng Panginoon ng tubig, ng tinapay, ng karne. Alam natin yan, sa ilang. Ang ating Diyos ay source and supplier ng lahat ng bagay na kailangan nating panlupa. At sa gitna po ng hindi pangkaraniwang lugar na wala pong makukuhanan, mabibilihan, ay ang Diyos ay nakapag-provide. Saan ang galing? Sa taas. Ang sabi pa nga ay angel's food. Bumapatak yung mga pugo.
Yung mga karne. Ano? Yung tinapay, pumapatak. Yan ang power ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat nag-aalala, sabi ng Matthew chapter 6, sa verses 25 pababa, kung anong ating kakainin, kung anong iinumin, kung ating dadamitin. Nga? Kasi yan po ay sa mga shallow and stagnant and stubborn believer lamang nakikita. Kaya yung mga hindi shallow, hindi stagnant, hindi stubborn, yan po ay full of faith, hindi little faith ayon sa Matthew chapter 6. Kaya ano ang tendency? Kaya nilang unahin ang kalooban ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. Kasi may tiwala sila sa Diyos eh. Ano? Yan po yung mga mananampalatayang hindi mo nakikita sa gawain sa mga regular na araw. Nakikita mo lang sa church pag Sunday and Wednesday. Kasi busy sila sa trabaho nila, sa sanlibutan, sa regular days. Wala man lang silang time para sumama sa gawain. Umaga at gabi may mga gawain. Wala. Naran lang sila pag Linggo, maghapon, pag Wednesday. At minsan-minsan, pag Friday ng gabi. Pero yung regular days nila, yung pinakabuhay nila, yung panahon nila, lahat naroon sa pagkayod. Ipinapakitang duda sila sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi man ganun katapat sa giving. Amen? So, sabi nga, hindi sa bibig. At maaaring sa bibig, puro positibo ang lumalabas. Pero sa paraan ng pamumuhay, hindi naman makita. Pinapakita yung kanyang pagdududa. Kaya ang ating Diyos, hindi mo pwedeng pagpakitaan ng gaya ng pakitang tao ka sa teacher mo, na akala mo ito toong napakasipag mag-aral, pag tinig niya itagang subsob, kaya kita na magulang subsob sa pag-aaral, yung pala nasa ilalim ng cellphone at nagduduta. Ano? Sa Diyos hindi. All-knowing ang Diyos, walang po pwedeng makapagsinungaling sa Kanya at makapaglihim. Kaya yung salitang pagtitiwala, hindi yan sa bibig lamang. At yung salitang pagdududa, kahit hindi mo sinasabi, hindi rin yun ebidensya. At hindi ko muna narito kung maghapon ng Linggo at Wednesday, ay nagpapakita ka na ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat yung pagpunta mo dito, yan po ay pag-feed sa iyo ng knowledge and understanding para sa regular days mo, matino ka in the sight of God. Nakita niyo, sabi ng talata sa Bagong Tipan, my house is filled, but my field is empty. No? Ang church ko, napupuno ang building. Ang bahay, napupuno. Linggo, Wednesday. Maganda yun. Hindi yung masama. Hindi yun mali. Pero ang mali doon, pagdating doon sa labas, yung field, yun yung service doon mismo sa pag-aaral ng kaluluwa, nasaan sila? Ha? Kaya huwag mong sasabihin ko mo, ikaw ay nagsisimba ng maghapon. Sa iba nga, okay na sa kanila. Ibang mga gawain, okay na magsimba. Kung makapagsimba lang ng maghapon ng mga members yan, tuwa na yan. Dito, hindi na yun ang ating katuwaan lamang. Sa atin, ang habol na natin dapat pagdating sa labas, sa regular days, kayo makita pa rin. Isang ebidensya na kayo ay sa Diyos talaga nagtitiwala. Amen? Hindi tayo unbeliever na ang pamumuhay natin parang walang Diyos na pagdating sa provision ay para bagang walang power ang Panginoon. Ay diyan sa ating context, ang ating Diyos ay all-powerful. At pagkatapos concerned siya sa ating pangangailangan. Sabi pa nga sa 1 Peter 5:7, di ba? Napakaliwanag doon. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ay sino pa ang hindi niya magtitiwala dyan? Ay di yung lamang shallow, stagnant, and stubborn believer. Kaya sapat ang dahilan ng Diyos para hindi siya kumilos. At maaring ang kanyang supposed to being blessing para sa iyo, i-divert niya. Ibig sabihin niya, ibigay niya sa iba. Ito anak, ang tagal na para sa iyo. Gustong-gusto itong ibigay sa iyo, anak. Pero hindi ka na-develop Ikaw ay disobedient. Pagkatapos may doubt ka pa sa akin, ay parang pinagsampal mo ko ng kaliwat kanan. Kasi ang pagdududa sa makapangyarihan at mabuting Diyos ay parang sampal yan sa Diyos. Ano? Kaya mga kapatid, nawa po sa ating ginagawang pag-aaral na ito, magising po tayo sa mga dapat na tayo po ay gising. Ano ho? Yung promises ng Diyos, pati yung mga promises ng Panginoon pinagdududahan. Mismo diyan sa verse 7, ang ini-imply diyan
na ang sabi that they might set their hope. Di ba ang hope wala pa sa iyo? Kasi pag nasa iyo, reality na yan. So ibig sabihin, ini-imply dyan na ang Diyos may pangako na pagdating sa iyong mga pangangailangan para sa iyong buhay, iset mo lang ang tiwala mo sa Diyos. Kasi pag nawala yung tiwala mo nga sa Diyos, yung pagsunod mo sa Kanya ay luluag at mawawala. At kung saan ka nagtitiwala, doon mo ipopokus ang panahon mo. Doon mo ipopokus ang lahat sa iyo dahil yun ang inaasahan. Halimbawa, hanap buhay. Hindi ko sinasabing masama maghanap buhay. Mali ha. Ang sabi ko lamang, pag yan ang diniyos mo, diyan ka lagi masusumpungan. At wala kang time. Doon sa hindi ka nagtitiwala. Ang kalungkutan nga, mga mananampalataya, nagtiwala lang sa Diyos, sa kaluluwa na hindi na pupunta sa impyerno, kundi sa langit. Pero yung pang-physical niyang buhay, hindi niya may pagkatiwala sa Diyos. Kaya wala siyang time sa Diyos. Sabi na, ano ba naman yan? Na ipagkatiwala mo sa akin yung pinakamahalaga. Yung kaluluwa mo, yung walang hanggan. Pagkatapos yung pang-physical mo, hindi mo magkatiwala sa akin? Naintindihan niyo ba yan? Na-provide ko nga, nagawa ko nga sa inyo yung walang pang-taong solusyon na problema. Yung pa kayang panlupa lamang. Kanino ba ang lupa? Ang sabi ng Book of Psalms, di ko lang matanda ko sa inyo, na ang lupa ay sa Diyos at ang lahat ng naririto. Doon lang sa Genesis chapter 1, siya ang creator. At kaya mag-create ng anumang sitwasyon para lamang masolusyonan ang iyong problema na panlupa. Kaya mag-create ng sitwasyon. At ako nga, sa aking pangarap, sa gawain pa ng Diyos, sa ating gawain, na ipinagkatiwala niya, talagang yan ang iniingatan kong huwag akong magduda sa kapangyarihan magagawa ng Diyos. Ayaw kong limitahan ang magagawa ng Diyos sa buhay ng ating iglesia, ng ating gawain. Kaya nagtuturo ako na mga kapatid, mawala sa atin ng disobedient heart, mawala sa atin ng doubt. Dahil pag yan ay nasa mga miyembro, malilimatahan ang pagkilos ng Diyos. Kaya ng Diyos, yung pangarap ko at panalangin ko na maglagay diyan sa harapan muna ng 2 palapag. Pero kung may pagdududa, ano yun? Nakita nyo ang point ko, mga kapatid? Ha? Ang panalangin ko, pag niloob ng Panginoon, mula doon hanggang doon sa likod, may 2nd floor hanggang 3rd floor. Ang 4th floor, basketballan. At swimming pool. Parang hindi na. May kaunting pulpulan. Ay, mali na yun. So, mga kapatid, ang ating Diyos ay all-knowing, all-powerful God and all-gracious God. Kaya niyo yun eh. Siya nga ang may gawa ng earth. Heaven and earth siya may gawa. Ayun pa kayang sa loob ng earth na ito ay mayroong simpleng building na pinapangarap at pinapanalangin ng kanyang gawain. Ang hindi niya kayang gawin? Tinatanong lang dyan kung lilimitahan mo o alpasan mo ang kamay sa pagkilo sa buhay mo. Kung ikaw ay disobedient, kayo na lamang. Laging nga, ang pastor na kalbo ay lagi magpe-present ng kanyang mga pangarap sa gawain ng Panginoon. O, lumalakad ang pastor sa pagtitiwala, sa pananampalataya. Ang ilang members naman, nakanganga at imposible. Hindi kaya. Titingin pa yan sa mga nasa palibot. Naku po, sino ganun? Wala namang kakayanan ng mga naririto. Puro naman mga young people, ano ka maibibigay ng mga yan? Tapos, may kuripot pa dito, may madamot pa. Hindi. Imposible. Kapatid, yung kasalukuyan natin, ebidensya na yun. Nagkaroon tayo ng ganitong property. Dahil Diyos ang gumawa. Kung babalikan mo mga kapatid, kung babalikan mo at kukwentahin mo, mamamangha ka sa paggawa ng Diyos. Wala sa atin. Tignan mo, magkano ba nabigay natin? Pag kinuwenta mo, kumpara sa meron tayo, himala ng Diyos talaga yan eh. Yan ang mga gawa ng Diyos. Wala naman tayong nilokong Amerikano para tayo manlukot, mandayad at manghingi tayo. Wala. Ang record natin yan. Kompleto mga record natin. Ang pumapasok at lumalabas. Wala tayong ginawang mga panlilimos sa politician, sa ibang mga simbahan, sa ibang mga sa foreigner. Wala. Talagang ang ginamit ng Diyos
ay ang mismong mga miyembrong kakaunting mahihirap. At ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 na ang kanyang kalakasan ay sikal sa mga kahinaan. Kaya ako mga kapatid, magpapatuloy ako sa pangangarap sa Panginoon hanggat ako'y nabubuhay. Ano ho? Walang limit ang mangarap at manalangin para sa kapurihan, para sa paglago ng gawain ng Panginoon. And of course, ang panalangin ko, marami tayong mga kaluluwang magsuko sa full-time ministry at marami tayong kaluluwang manggagawa, missionary, ma-send out sa iba't ibang panig ng planet Earth. Ano po? At kung meron pong mga ibang missionaries, iba't ibang mga Baptist churches with same faith and practices at dalhin sila ng Panginoon dito, lahat yan, hindi natin tatanggihan, lahat yan, susuportahan natin yan. No, yan ang mga pangarap natin. Loob at labas hanggang sa hindi nagra-rapture. Pero anong kailangan? Obedient heart. At kailangan yung pagtitiwala o pananampalataya sa Panginoon. At dapat ikaw, hindi yung katabi mo, bilang miyembro ng iglesyang ito, ganyan ka. Sigurado, basta gawin natin ang ating best, again, He will do the rest. Amen? Anyway, hindi atin ang gawain. Instrumento lang tayo. Basta do your best. Huwag mong kukwentahin ang kabuuan. Ang Diyos ang magkukwenta nun. Ang Diyos ang nakakaalam. Ang bahagi lang natin, do your own best for the Lord. Without disobedient heart and doubt in your heart. Tayo po yung manalangin. Hanggang dyan na naman tayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po uli kayo sa isang palaala at update sa aming pong pananampalataya. O banal na Diyos, tunay na inyong salita ay makapangyarihan. Sabi ng Hebrews 4 verse 12, katulad ito o higit pa ito sa isang tabak na may magkabilang talim, na nililinis dito ang mga dapat na mawala sa aming pong ugali, sa aming pong prinsipyo, sa aming pong practices, Panginoon. At kami po ay binibigyan ng tama at bagong pananaw na kalulugod sa inyo para maging masunurin sa inyo pong salita, kalooban, at sa inyo pong plano. At kami po ay huwag na huwag magdadoubt sapagkat kayo po, Panginoon, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagbiyaya at mahabagin at pag-ibig kung kami lamang magtitiwala sa inyo at susunod sa inyo. Trust and obey. Wala na pong ibang hahanapin pang paraan. O banal na Diyos, hindi namin alam kung kailan kayo babalik. Hindi namin alam kung kailan nyo kami kakaunin patungod yan sa langit. Hindi namin alam kung kailan nyo babawiin ang aming buhay sa magitan ng kamatayan. Ang alam namin, kami buhay pa at may pagkakataon pa bilang mga tagalangit na maglingkod sa inyo. Idinagdag niyo po kami sa isang iglesyang katulad nito, ang tamang iglesia, Panginoon, ang inyong katawan, para dito kami maglingkod at kailangan namin maging obedient, Panginoon, at full of faith para po hindi malimitahan ang pagkilos ninyo sa aming personal na buhay, sa kapakanan ng aming pamilya, at ng iglesia po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa puso, isip, kaunawaan ng inyong mga anak. Meron namang patuloy na learning at meron namang patuloy na development sa bawat kinaukulan. Nawa po, Panginoon, ay yung tinatawag na mga shallowness, stagnancy, o yung tinatawag na stubbornness ay mga wala po sa buhay dito po sa inyong mga anak sa iglesia. At ang makita po, ang pagiging masunurin at punong-puno ng pagtitiwala sa inyo. Yun po'y bagay na kaluluguran ninyo para malaya makakilos, makagawa ng mga himala gaya ng dati sa aming pong property ito, ang inyo pong dakilang kamay. I-bless po kaming lahat. Salamat po, Ama ng marami. Pagpalain niyo po ang mga nakaluhod, Panginoon, dito at doon sa online. Panginoon, pansamantala kami po ay magtatapos. Nawa po ang inyong dakilang kamay, ang patuloy na magbasbas at magbendisyon at mag-iingat sa bawat uuwi. At ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tayo po ay tapos na. So, maghatidan, ano po? Yung mga kailangang ihatid.